Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ng kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang isang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas sa mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kaniya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kaniya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ng aking asawa?" At sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingin ka't hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang kanyang ginagamit, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat.
Napakinggan po natin sa mabuting balita ng ikaapat na araw ng ating simbang gabi ang kwento ng mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth. At ano naman ang maaring aral na matutunan natin mula sa mag-asawang ito, lalo na kaugnay sa tatlong P ng Pasko, ayon sa ating butihing namumunong general ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na si Teniente General Roy M. Galido. Ang unang P ng Pasko ay paglilingkod. Ang pangalawang P ay pamilya. Ang pangatlong P ay pag-asenso. Sina Zacarias at Elizabeth ay isang matuwid at masigasig na mag-asawa na sa kabila ng kanilang katandaan at ng hindi pagkakaroon ng anak ni Elizabeth, nananatiling tapat sa Diyos at naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Si Zacarias, isang pari, ay tapat na tumutupad sa kanyang tungkulin sa templo. Samantalang si Elizabeth, bagamat baog, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang debosyon sa Panginoon. Ang kanilang buhay ay isang patutuo ng kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos at sa utos ng Panginoon. Kahit nasa harap ng mga pagsubok at di nasasagot ng mga dasal. Kaya ano ang tinuturo sa atin ng mag-asawa tungkol sa paglilingkod? Ang kanilang kwento ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng tapat na paglilingkod. Si Zacarias at Elizabeth ay nagpapakita ng isang buhay ng paglilingkod sa Diyos. Nasa kabila ng ating mga kalagayan, tayo ay tinawag na maglingkod sa Kanya ng buong puso. Ang kanilang dedikasyon sa gawain ng Diyos sa templo at kanilang pagiging tapat sa isang buhay ng katuwiran ay isang mabuting halimbawa para sa ating lahat. Tayo rin ay tinatawag na tapat na maglingkod sa Diyos sa anumang paraan na tinawag niya tayo. Nabatid nating ang ating paglilingkod ay hindi kailanman walang kabuluhan. Pangalawa, sa pamilya. Ang kwento ni Zacarias at Elizabeth ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya sa kabila ng kanilang pagnanais na magkaanak at ng cultural stigma ng pagiging baog o kawalan ng anak. Nananatili silang matatag sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang pagtitiwala sa kanilang pamilya. Ang kanilang matatag na suporta sa isa't isa at ang kanilang makatuwang na pananampalataya sa Diyos ay nagbigay sa kanila ng lakas at inspirasyon sa kanilang mga pagsubok. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pamilya ay isang mahalagang biyaya mula sa Diyos at isang pinagmumulan ng lakas at pampalakas loob sa ating buhay. Tinatawag tayong pahalagahan at alagaan ang ating mga pamilya at suportahan at palakasin ang isa't isa sa mga oras ng kagalakan at kahirapan. Pangatlo, sa pag-asenso. Nagtuturo ang kwento ni Zacarias at Elizabeth sa atin patungkol sa kalikasan ng pag-asenso o progreso sa kapanahunan ng Diyos. Sa kabila ng kanilang pagtanda at pagkabaog ni Elizabeth, hindi naantala ang plano ng Diyos para sa kanila. Dinalaw sila ng anghel na si Gabriel at dinala ang himalang balita na sila ay magkakaanak na magiging Juan na tagapagbautismo at naghandog daan para sa Mesiyas. Ang kanilang kwento
ay nagpapaalala sa atin na ang panahon ng Diyos ay perpekto at ang kanyang plano para sa atin ay higit pa sa ating sariling pangunawa. Tinatawag tayong magtiwala sa katapatan ng Diyos at maghintay ng may pagtitiyaga sa kanyang perpektong panahon sa ating buhay. Batid na siya ay laging gumagawa ng kanyang layunin para sa ating kabutihan. Kaya ang buhay ni Zacarias at Elizabeth ay nagbibigay sa atin ng mga aral tungkol sa paglilingkod, pamilya, at pag-asenso o progreso. Ang kanilang di mapapagaping pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, ang kanilang pagmamahalan sa pamilya, at ang kanilang tiwala sa tamang panahon ng plano ng Diyos ay isang makapangyarihang halimbawa para sa ating lahat. Naway tayo, tulad ni Zacarias at Elizabeth, ay mahikayat na maglingkod ng tapat sa Diyos, pahalagahan ang ating pamilya, at magtiwala sa perpektong panahon ng plano ng Diyos para sa ating buhay. Dahil mapagpala ang Diyos.